Mabuti ka ba masaya? Ito naman talaga yung buhay na gusto mo, di ba? Ito lang. Maniwala ka sa akin. May lalaki ang asawa mo. Hanggang ngayon, utak busabos ka pa rin! Kahit kailan, hindi ako umasa ng pusa-pusa. Dahil yung wala, yun ang hinahanap mo! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Sa mahigit 30 taon na panunungkulan ko sa GMA Kapuso Foundation, iba't ibang sitwasyon at kondisyon ng ating mga kapwa ang naidulog sa amin. Isa na rito ang isang lalaki na hindi sinasadyang napadpad sa labas ng aming tanggapan. Aming napag-alaman na siya ay lumuwas sa Maynila para hanapin ang nawawala niyang asawa at ina ng kanyang mga anak. Mga kapuso, napaka-espesyal ng episode na ito dahil kinunan pa namin ito sa napakagandang baler sa Aurora at kaakibat ng magpakailanman ang Kapuso Foundation para isadula ang buhay ng mag-aama na iniwan ng ilaw ng kanilang tahanan. Kaya't halina't pakatutukan ang aming episode na pinamagatang Ang Mister na Walang Misis, The Benji Abansenia Story. Ingat. Dahan-dahan lang. Tulas dito eh. Ate, sabi ko naman sa'yo, sa bahay ka na lang eh. 2 buwan na lang, makakanak ka na. Ingat. Eh, hindi ba nga sabi sa atin ng doktor na kapag panganay, kailangan ang mami galaw ng galaw. Para matagtag. Tsaka para normal yung labor daw. Alam mo naman, wala naman tayong pambayad ng cesarean, di ba? Kahit ibenta ko pa yung atay abdo ko. Kahit lahat ng laman loob ko, pati yung katawan ko, ibebenta ko. Huwag lang kayong mahirapan ni baby. Meron bang hindi nahihirapan na nanganganak? O sige, iigihan ko na lang ang pag-i-report ko. Tapos sasabihin ko, anak, labas na, labas ka na anak. Wala nang pambayad yung tatay mo. Ayaw nga kita nakikitang nahihirapan eh. Lalo na sa panganganak. Sana sa ibang bagay pa kang hindi nahihirapan. Benji, sana naman pag nanganak na ako, may sarili na tayong tirahan. Kailan ba tayo bubukod? Kesa naman nakikipagsiksikan tayo dun sa bahay ng tatang Roy mo. Nakakahiya na, di ba? Sige. Gawa ka ng paraan. Malapit-lapit na rin yung anihan. Malaki-laki rin yung part ng mga ko kay Tatang Roy. Makakaon tayo. Benji, galit ako sa kahirapan. Ayaw na ayaw ko na maranasan ng anak natin ang nararanasan natin ngayon. Oo nga. Makakaon tayo. Gagawa ka ng paraan. Benji, nung nagsasama pa kayo ng misis mo, anong hanap buhay mo noon? Pagtatanim po ng mga palay, Ah, yan po. Tapos nagtatanim po ng mga sari-sari po, mga kamuting kahoy po. gusto rin ba yun ng asawa mo noon? Alam niya na ganyan ang gusto mong buhay. Opo, ma'am, alam naman niyo yun po. Dahil doon naman din siya nabubuhay sa amin. Doon naman kami nagkilala po. Ganong kahirap ang buhay ninyo? Lalo na nung dumating na yung 2 bata. Di ba, 2 anak mo? Mahirap po, pero nakakaraos naman po kami. Nakakakain naman po kami ng 3 beses sa isang araw po. Kaso nga lang po, sa kunting kita sa trabaho po, hindi ko maibigay yung pangangailangan ng mga bata. Kulang yung kita ko, budget. Mga ganyan po. Nati. Uy, kausapin mo na. Nati, nambibigla ka kasi. Ba't di mo sinabi sa akin yung plano mong yan?
Dahil alam kong hindi ka papayag. Alam mo na pala eh. Ba't hindi mo man lang hiningi sa akin yung permiso ko? Benji, hindi permiso mo ang kailangan ko. Ang kailangan ko, ang pagtanggap mo na kailangan ko to gawin. Paano kung hindi kita payagan? Tutuloy pa rin ako. Nati, isipan mo naman yung mga bata. Ha? Paano yung mga bata pag nasa bukid ako at wala ka? Besting, paano yan? Puro ka na lang paano. Eh, wala ka naman nasasagot kapag nagtatanong ka ng paano pag kailangan ko ng pera para sa mga pangangailangan natin. Nati, hindi mo kasi naiintindihan yung inaalala ko pag nawala ka sa amin eh. Benji, ang sitwasyon natin ang kailangan mong alalahanin. Masyado na kasi napako sa utak mo yung isang kahig isang tukang buhay natin. Hindi dapat ganon, Benji. Hindi ako papayag na lumaki yung mga anak natin na katulad natin. Mga talunan. Pakihugas nga. Hindi napigilan ni Benji ang pag-alis ng asawa niyang si Nati para mamasukan bilang kasambahay sa Maynila. Malungkot ang sumunod na mga araw at mga buwan kay Benji sa paglayo ng kanyang asawa. Hanggang sa... Kuya, tara na. Hoy! Benji! Galing ako sa inyo eh. Ito, mga padala ni Nati. Ito yung mga padala niya. Biring, wala bang inabot na sulat yung asawa ko? Basta, yan lang pinadala niya eh. Nandyan na rin yung mga pang-school ng mga bata. Biring, may nasabi ba kung kailan babalik yung asawa ko? Di ba pareho kayo ng amo dun sa Maynila? Palagay ko, matatagalan pa kasi ang daming utos ng boss niya eh. Pero wag mo nang isipin kung kailan babalik. Ang importante, may maayos siyang trabaho, may pinapadalang pera, tsaka nandyan ka naman para alagaan mga anak niyo. Di ba? May lighter ba kayo? Yung sa akin kasi na kay Nati, hindi pa sinuli ng Ito. tukang yun. Naninigarilyo si Nati. Ano mo, masama doon? Eh, ayos lang naman sa boss niya. Uy, in fairness sa asawa mo sumisexy lalo. Hiyang sa syudad. Biniro ko pa nga ng isang araw. Sabi ko, nagpunta ka lang ng Maynila. Umastang dalaga na. Eh, nung nandito siya, mas mukha pa siyang katulong. Kayo lang inaatupag niya nun kaya haggard siya. Feeling ko masaya naman siya doon. Uy, okay ka lang? Paano ka? Biring, pwede bang sabi kay Nati umuwi na siya? Ha? Hindi kasi pwedeng lagi kami ganito eh. Saka yung mga anak namin, hinahanap siya lagi. Sabihin mo pwede na siya umuwi kahit bukas o sa isa pang bukas. Umuwi na siya. Diyos ko naman, Benji, maging practical ka. Ambisyosa yung asawa mo. Tsaka alam naman nating mahirapan kang ibigay ang pangarap ng pamilya mo pag ipapatigil mo siya sa trabaho. Ano to, aasa lang sa pagsasaka mo? Baka sabay-sabay kayong maging bato dito. Dahil sa matinding pag-aalala, pinilit ni Benji na mag-resign si Nati bilang kasambahay at bumalik ito sa probinsya para maalagaan ang kanilang mga anak. Laban man ito sa kalooban ni Nati, bumalik naman siya sa kanyang pamilya. Pero, Nati, natapilok ka. Okay lang, konting gasgas lang. Tagal na nating hindi man namamasyan ng ganito, no? Ang ganda pa rin ang tanawin dito.
Mahal, iba pa rin yung buhay probinsya kaysa sa Maynila, no? Mahal, salamat ha. Niyagan mo ko at bumalik ka ulit sa amin. Masaya-saya ko pag kasama tayong pamilya. Salamat. Buti ka ba masaya? Ito naman talaga yung buhay na gusto mo, diba? Ito lang. Ikaw naman ang bahala sa mga bata. Hello? Oo nga. Pag nakasilip ako ng panahon, luluwas din ako dyan. Tumatsyempo lang ako. Uy, huwag ka naman magtatampo sa akin. Alam mo naman pati ako nahihirapan na, diba? Miss na rin kita. Eh, hindi ko pa nga pwedeng iwanan yung mga bata. Gumagawa pa lang ako ng paraan. Oo, palagi kitang iniisip. Nati. Sino kausap mo? Sa ba't ka naiyak? Yung kaibigan ko sa Maynila, namatayan siya, kaya naluha ako. Ha? Saba, Oo, yung paborito mo. Saka para sa mga anak natin. nandun pa sila sa kapitbahay. Ilaga natin. Kailan mo unang napansin, Benji, na nagbabago yung misis mo, yung ugali ng misis mo sa iyo? Mulang umuwi siya dito sa Manila, nung trabaho dito siya sa Manila pag-uwi. Nagalit siya sa akin kasi pinauwi ko raw siya. Oh. Dahil maganda naman yung kita niya dito sa Manila. Pinauwi ko siya dahil nahirapan na din ako sa pag-ano ng mga bata doon kasi mga maliliit pa po. Mahal. Mahal, may maganda akong balita. Titigil na ako sa pagsasaka. Pinasok ako ni Dodong bilang welder dun sa gawa ng tabucho ng jeep. Kabisado ko naman yung welding. Tinuruan ako dati ni Tatang Roy. Mas maganda dun, lingguhan yung sahod. Mas malaki pa yung sahod ko dun kaysa sa pagsasaka. Di ba? Hindi ka ba masaya, mahal? Pwede na yan. Kesa wala. Mahal. Mahal, maganda ka pa rin. Ikaw nga pinakamagandang babae dito eh. Love na love kita. Kaya nga, gusto ko lagi tayong magkasama eh. Mahal yung mga anak natin. Kay Tatang Roy pa. Tayo na nandito. Lalaba pa ako namin pa pala ayusin. Mahal, may problema ba tayo? Kailan ba nawala ng problema dito, Benji? Papansin ko lang, parang araw-araw lagi kang may bibit na problema. Mahal ako ba? O yung mga bata? Hindi ko alam, Benji. Hindi ko na alam. Basta ang alam ko, tumitingin ako sa salamin na yun. Pangit na pangit ako sa sarili ko. Wala akong sigla. Wala akong saya. Para yung buong mundo nakadagan sa akin.
Araw-araw na lang ganito. Araw-araw na lang paulit-ulit. Pagod na ako. Mahal. Mahal, ginagawa ko naman ang lahat ah. Hindi na talaga sumasapat. Mahal, ako lang to. Ano ba bang gusto mo? Yung kaya ko lang ibigay. Yung kaya ko lang. Nakakapagtaka nga po yung mga kinikilos niya, Tang. Hindi laging tahimik. Madaling naaaborido. Dahil may nakasanayan na yan sa dati niyang trabaho sa Maynila. Eh, yan namang asawa mo, ang daming hinahanap eh. Eh sana nag-asawa na lang siya ng milyonaryo. Tang, ginagawa ko naman po lahat para mabigay yung gusto niya eh. So, ang hirap na po talagang umangat. Ay, nako. Manang-mana ka talaga sa nasira mong ama. Mahina ang loob, maliit ang tingin sa sarili. Eh, hindi mo naman kailangan maging mayaman para magkaroon ng kumpiyansa sa sarili eh. Yun po yung lagi niyang pinapamukha sa akin eh. Ang isang babae, kapag walang respeto sa kakayahan ng kanyang asawa, makasarili. Maniwala ka sa akin, may lalaki ang asawa mo. Hindi ko magagawa sa akin ni Nati yun. Nati, panis na yung kanin. Patay na mo mapanis to eh. Parating na yung mga bata. Panis na to. Malay ko man na panis na yan. Eh, niyaan mo nga mapanis eh. Anong nga mo sa mga bata? Bakit? Pwede ko bang utusan yung kanin na hindi mapanis? May ref ba tayo para hindi makulob sa init yung mga sinasain ko at hindi masira? Okay, basta. Sayang ang bigas, oh. Magsayang ka ng bago. Wala nang laman yung bigasan! Ba't di mo sinabi? Bakit? Kung sinabi ko ba, may pera ka pang pambili? Pwede mo na kumiram kay Tatang Roy, ah. Alam mo, diyan ka magaling. Manghingi, manghiram. Hanggang ngayon, utak busabos ka pa rin! Kahit kailan, hindi ako umasa ng busa-busa. Problema sa'yo na, ginantingin mo sa akin eh. Kahit anong gawin ko, kahit anong gawin sa bahay, wala kang pake. Dahil yung wala, yun ang hinahanap mo! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ikaw kaya mag-sign! Ayoko na! Ayoko na! Ikaw ang nagluto! Ginagawa ko naman lahat na! Wala ako sa mga pangako mo! Kung ano na lang! Sa kakahintay sa mga pangako mo! Sawa Ano ba gusto mong gawin ko? Ayoko na! Sawa na ako! Ginagawa ko naman lahat natin! Ayoko na! Bakit mo kami nahuwi dito galing Manila? Bakit? Bakit mo gusto mo sa Maynila, ha? Ako ng trabaho, di ba? Pinabilat mo ako dito! Para pagsilbi na naman kayo! Sige yan! Kain na! Kain na! Pero yan! Ano ang pampabalila? Ate, di ba? Ate. Ate, huwag ka. Ayoko na! Huwag ka na magalit. Daddy, ayoko na! Huwag ka magalit! Ayoko na!
Nay, nagugutom po ako. May lalaki ang asawa mo. Napuna ko yung kanyang pagbabago. Naging pabaya na sa mga anak. Binabastos ka pa. O anong sabi ko sa'yo? Tang, pwede ba? Bayaan niyo muna ako mag-isip. Mag-isip ng ano? Kung bakit ka nilayasan ng asawa mo? Pati mga anak mo nasikmura niyang iwanan. Tapos, iisipin mo na ikaw ang may sala, ikaw ang may pagkukulang. Pinindeho ka ni Nati. Siya may kasalanan, hindi ka. Tama na, Tay! Ano na, tama na! Alam ko na! Alam ko na! Pasensya ka na, Benji. Hindi sa ginagatuhan kita. Pero naaawa ko sa inyong mag-aama eh. Magmula nang nawala ang nanay at tatay mo, kami ng nanay ising mo ang tumayong mga magulang mo. Kaya masakit din sa akin to, yung ginagawa sa iyo ng asawa mo. Noon, madalas kong tanongin sa sarili ko kung paano ko pa papapasaya si Nati. O paano pa ako mas magiging mabuting asawa at tatay sa mga anak ko. Dahil sa tuwing naiisip ko yung kahirapan namin. Ang kakulangan ko sa panag-aralan. Ang kawanan ko ng kakayaang ingat pa yung sarili ko, Tang. Tang, dinadaig ako ng takot eh. Na isang araw susubukan ako ng asawa ko. Tang, ginagawa ko naman ng lahat eh. Lahat ng kaya ko. Pumapalaot, nagsasaka. Iyon lang naman talaga yung kaya ko, Tang, eh. Pero kulang pala. Kulang pa din. Dahil dalawa lang pala yung kaya kong bigay sa asawa ko. Mangako at mangarap. Yun lang pala. Yun pala yung kaya ko ibigay, Tang. Ang ganda lang pala yung kaya ko. Tay,
Walang sinabi, bakit lumayas siya? Wala po, ma'am. Ang mga bata, iniwan na lang sa'yo. Opo, ma'am. Yung maliit ko pong bata, nandun na sa labas po. Hindi alam yung ginagawa. Tapos yung isa po na 7 years old po na panganay ko na babae po, nandun sa loob po. Umiyak po. Hindi na po ako noon time na yun, hindi na po ako na mapakali po. Biring! 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 Napag-usapan na natin to, di ba? Ano ba? Kasama kayo sa Maynila. Pareho kayo nangamuhan doon. Kaya alam ko, may alam ko kung nasan si Nati. Ano ba? Wala nga akong alam. Magkaiba kami ng amo. Biring, sa Manila. Pag sinabi kong wala akong alam, wala akong maibibigay na impormasyon tungkol sa asawa mo. Di ba nilayasan ka na? Ibig sabihin nun, ayaw na niya sa'yo. Ayaw na niya makisama sa'yo. Hindi niya ako pwedeng basta na lang iwan ng ganun. Hindi siya pwedeng umalis. Para siguro turuan ka maging responsableng ama naman, Benji. Biring, aminin mo na nga sa akin. Ayaw niya bumalik dito kasi malalaga siya sa Maynila, di ba? Di ba yun yung rason? Sabihin mo! Wala akong aaminin dahil wala akong alam at ayoko makialam. Pero isa lang ang gustong sabihin, bilang kaibigan ng asawa mo at bilang babae na rin, Benji. Siguro nagkamali siyang umasa sa'yo ng malaki kasi alam naman natin konti lang ang kaya mo ibigay. Siguro hinintay lang niyang diskartehan mo pa. Siguro napagod na yun sa'yo. Sige, alis na ako. Halos mabaliw si Benji nang iwan silang mag-aama ng kanyang asawa. Hindi na nito alam kung paano niya bubuhayin at gagampanan ng papel ng isang ama at ina sa kanilang mga anak. Hanggang sa... Masyado na kasing napako sa utak mo. Yung isang kahit isang tukang buhay natin. Hindi ako papayag na lumaki yung mga anak natin na katulad natin. Mga talunan. Nati. Nati? 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 Huwag mo naman gagawin yun, ha? Huwag mo na kami ulit iiwan. Kailangan mga anak mo, kailangan kita. Huwag ka nang halos kita. Baka naman kita, dito ka lang. Benji. Patawalan mo ako. Hindi ko na talaga kaya. Parang wala naman tayong pupuntahan eh. Pagod na ako sa kakahintay. Puro na lang tayo simula. Hindi naman natatapos. Kapag nakauwi na ako dito ulit, kukunin ko mga anak natin. Kaya ko silang buhayin mag-isa. Nati. Nati, ayoko mawalan ng ama. Ina yung mga anak ko. Huwag mong gagawin yun. Huwag mong gagawin yun. Ayoko mawalan sila ng ina. Okay? Gaya ng sinabi ko sa'yo dati, Benji, ayoko nilang mukha yung mga anak natin na maging katulad mo. Hindi mangyayari yun. Hindi sila lalaging katulad ko. Ha? Bigyan mo na ako ng pagkakataon. Mapatunayan ko sa'yo
Hindi sana magiging katulad ko. Ha? Huwag ka lang umalis. Ikaw ka lang. Huwag ka na umalis sa akin. Ayoko na talaga, Benji. Huwag ka na umalis. Ayoko na. Huwag ka na umalis. Patawarin mo ako, Benji. Ayoko na talaga. Huwag ka umalis. Ha? Papatunayan ko sa'yo. Kailangan ka. Kailangan ka na. Kailangan ka na mga anak Patawad, ko. Benji. Patawad. Ate! Ate! Kailangan kita! Ate, huwag mo ko iwan, ate! Ate! Huwag ka umalis, ate! Huwag mo ko iwan, ate! Tay! Tay! Sililipan tayo sa lagnat! Suka ng suka! Ayun! Lili! 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 Ano nangyari? Kasuka! Uy! Ang init mo na! Tara na! Tayo lang, ha? Tayo sa ospital, huwag ka na umiyak, ha? Huwag ka na umiyak. Ako na bahala. Ito na sa tatay, ha? Marami ko. Ipayo mo ko. Kaya ka mahirap sa lati pag ano ng mga bata, ano pag atiwan ng ano pagkain, pag lalaba, Oo. ganyan. Benji, teka. Ano to, ha? Ha? Luluwas daw kayo ng Maynila para hanapin mo yung taksil mong asawa? Isasama mo pa to? Bakasyon na po si Mikoy Tang. So, mabutit. Magaling na po si Bunso kaya si Dodong po muna mag-aalaga sa kanya habang nasa Maynila kami. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Bakit? Bakit kailangan mo pang mag-aksaya ng pagod at panahon sa asawa mong yan? Gusto lang po akong tanungin kay Nati Tang. Na ano? O may plano pa siyang bumalik sa inyong mag-aama? Benji, lumayas siya. Hindi mo siya pinalayas. Hindi na siya babalik. Ina pa rin siya ng mga anak ko, Tang. Asawa ko pa siya. Ano ka ba naman? Huwag kang ngantanga. Kalalaki mong tao. Ang hina ng disposisyon mo. Eh, may kinakasama na nga eh. Hanapin ko pa rin po siya, Tang. Layo pa po biyahe namin. Tara na. Lumuwas nga ng Maynila si Benji para hanapin si Nati. Isinama pa niya ang kanyang anak. Umaasang matagpuan ang kanyang asawa at bumalik uli ito para sila'y maging isang kumpletong pamilya muli. Pero wala na sa dating pinasukan si Nati. Kaya kung saan-saan sila napadpad sa paghahanap sa kanya. Tay, saktan ko ng paa ko. Tsaka kasi sinuot mo sapatos eh. Ano masikip sa'yo yun eh. Ito. Kumain ka muna. Ito muna. Nakikita po ba talaga natin si nanay? Dito na po tayo matutulog. Ano naman si Mikoy eh. Dami mong tanong. Kumain ka na lang dyan, oh. Ha? Kumain ka na. Oh. Muna tayo magpapalipas ng gabi. Ngayong gabi lang. Hanapin natin si nanay. Ha? Kumain ka lang dyan.
napadpad dito sa Manila? May naglakad-lakad lang po kami na ano ko kami doon sa ano po. Hindi ko naman alam po na yung inantayan namin ng mga bata po, yun pala yung ano po, yung Kapuso Foundation po. Nung nakita kayo ng mga taga-foundation doon sa baba ng opisina namin, o anong nangyari? Anong ginawa sa'yo? Pinaakyat ka sa opisina? Opo, ma'am. Pinapapasok Kinausap po kami. ka? Opo. O tapos? Binigyan po kami ng pagkain po, Oo. mga anak ko. Kapuso Foundation po, papasalamat po ako na tinulungan niyo po ako sa pag-uusap. Salamat po, Kapuso. Salamat po. Kahit wala na si nanay. Kahit di na siya bumalik sa atin. Dito pa rin ang tatay niyo. Hindi ko kayo papabayaan. Lahat gagawin ko para mapalaki kayo na maayos. Kahit ganito lang si tatay. Pangako yan. Mali ang nanay niyo. Hindi kayo magagaya sa akin. Hindi kayo magiging talunan. Sisiguraduhin ko. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal. Iba't iba ang kulay, kay rami ng mga landas na dapat takin. Kung minsan ako'y nasa ibabaw, ngunit pag-ikot ng mundo napupunta sa ilalim. Nandito lang ako para sa'yo. Ano ang nais mong ipaabot sa Kapuso Foundation, sa DSWD, mga tumulong sa iyo? Maraming salamat po sa Kapuso po na binigyan nila ako ng ano po, tulong po. Binigyan ako ng motor. Maraming salamat po. Saka sa DSWD, maraming salamat din po sa ibinigay na bahay sa akin po. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin po. Ikaw, anong plano mo ngayon sa buhay mo? Sana magkaroon ako ng trabaho po para mayroon ako maayos na trabaho para ano din ako sa mga bata. Oh. Taguyod ko sila po, makapag-aral ko po sila. Maraming salamat sa iyo. ha? Maraming salamat din po, ma'am. Oo. Hindi po. Hindi man naibigay ni Benji ang magandang buhay na inasam ng kanyang misis. Napatunayan naman niya na isa siyang mabuti at responsableng ama kahit mag-isa na niyang itinataguyod ang kanyang mga anak. Ang aking habilin sa aking mga kamillennials, piliin niyong mabuti ang inyong magiging kapartner sa buhay, ha? Naku, dapat yung tutulungan kang tuparin ang mga pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Hindi yung tatalikuran ka kapag nahihirapan na sa mga pagsubok na dumarating sa inyo.
At kagaya ng mahal nating Kapuso Foundation, naway magkaroon tayo ng puso na handang tumulong sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya. Ngayon, bukas, at magpakailanman.